Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin po ang Panginoon. Ate Celia, ilang taon ka na, Ate Celia? 27? Ilang taon na? 70 plus, dito ba? Mas matanda sa inyo si Kuya Inaro. Okay. So, nakita niyo po si Ate Celia, nandun na siya sa 70 plus years, and then gano'n din si Kuya Hinaro. Pero nakita niyo sila, lalakas pa nila mga kapatid. And then lakas pa nila, hindi pa kayo nirarayuman, Ate Celia, wala pa. So, purihin ng Panginoon. Naka-bless po makita na ang mga edad na kagaya ni Ate Celia, isang Kristiyano, isang hinirang ng Diyos, sa ganong edad ay nakikita natin maligayang nagbibigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Ibig sabihin, marami silang karanasan. Yung karanasan ng kanilang buhay, panahon, na nagdaan, ay nagbubunsod sa kanila para magdesisyong magpuri ng maligaya at makatotohanan sa Panginoon. Sana abutin natin lahat yung mga kapatid. Sana ganoon din tayo na hindi tayo manghihinaw na magpasalamat sa katapatan ng Panginoon sa ating buhay na tunay namang naranasan natin, na tunay na na-experience ng ating buhay, mga kapatid. Inawit natin kanina, ang Diyos ay karapat-dapat na purihin. Even the angels above, even all creation, ay malugod na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. At alam natin ang dahilan. Sana alam natin ang dahilan. Bakit? Bakit pumapayag ang isang nilikha na ibigay ang lubusang pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa Panginoon? Bakit nga ba, mga kapatid? Bakit pumapayag? Because our God is worthy to be praised. Karapat dapat siyang papurihan. Bakit siya naging karapat dapat? Because He is faithful. Okay? Tayo po, nakakalungkot mga minin, tayo po bilang mga tao, hindi po tayo faithful. Ang bilis masway ang ating katapatan sa Panginoon. Ngunit ang ating Diyos, karapat-dapat siyang purihin at sambahin. Bakit? Kasi tapat siya. At pinatunayan niya ito sa napakahabang panahon in all of human history. In all of creation, pinatunayan ng Diyos na tapat siya sa kanyang pangako. Pinag-usapan nila ng Ama, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan kung ano ang gagawin ng Panginoong Kristo. Pakinggan yung mabuti. Sapagkat kung hindi nyo maunawa yan, mga kapatid, walang totoong worship kung hindi natin maunawa ang katapatan ng Diyos. Walang totoong worship. Naglulukuhan lang tayo kung hindi talaga tayo kaawaan ng Panginoon at ipaunawa niya sa atin kung gaano katindi ang kanyang katapatan. Napakatindi ng katapatan ng Diyos. Imagine that, ang usapan na tayo ay tutubusin at ililigtas. Ang usapan na yun ay hindi pa nagsisimula ang sandaigdigan. Libo-libong taon. Ngunit ang Diyos, kahit isang kudlit salita na pinag-usapan nila, na pinagplanuhan nila,
lahat ay inupad ng Panginoon sa takdang panahon. Tayo, si Pastor Doy, daming pangako ni Pastor Doy. Daming pangako sa tao, sa Diyos. Karamihan doon, limot na ni Pastor Doy. At mangilan-ilan doon, anong pa ni Pastor Doy, pero pilit-pilit kalimutan ni Pastor Doy yung pangako. Ganon tayo. Kaya hindi tayo karapat-dapat. Ngunit ang ating Diyos, karapat-dapat siya. At kailangan maunawa natin ang kanyang katapatan. It's so massive. Ang katapatan ng Diyos ay napakalaki. At ang kanyang credential para patunayan niya ang kanyang katapatan ay napakalaki, napakatindi ng credential ng Panginoon. Kapag nauunawa natin ang kanyang kakayanan, ang kanyang credential, kung paano niya ginagawa ang kanyang katapatan, kapatid man, liliit. Yung mga bumunting inaalala natin sa buhay, manliliit. Kung ikukumpara natin at ipopokus natin ang ating pansin, ang ating paningin sa napakalaking kakayanan ng Diyos. Kakayanan pinatunayan niya ng paulit-ulit sa istorya ng sangkatauhan. Pinatunayan na niya kung gaano siya katapat, kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano kanya minamahal at iniibig. Kayo mang mumunting problema, mumunting alalahanin, na parang dinadrag tayo, inaalis tayo away from that focus sa napakalaking kakayanan ng Diyos. Ay hindi dapat natin ito tolerate. Okay? Our God is the great God. And no other God besides Him. Is the great God, the massive God, na kung ilalagay mo yung pagtitiwala, sabi ng awitin ni Ate Celia, kung lumapit ka sa Kanya, lumapit ka kay Jesus, you will never, ever be disappointed. Amen? You will never ever be disappointed. Kapatid. Bakit hina-highlight natin yun? Kasi papasok na tayo mga kapatid sa istorya ng mensahe ng Panginoon kung saan papatunayan na ng Panginoon ni Yahweh kay Moses, kay Aaron, sa mga Israelites, sa mga Egyptians, kung sino siya. The story, ang susunod na pag-aaralan natin, will manifest His power and His providence. Gaano siya makapangyarihan. At kailangan mong matutunan niyo, kapatid. Kailangan mong makita niyo. Isinulat ang lahat ng ito para makita mo ang Diyos. Ginawa ng Diyos sa mga istorya ngayon, ang mga kababalaghan ngayon, para makita mo siya, masumpungan mo siya, upang umayag ka later on, nasambahin siya. Sa buong buhay mo, in all eternity, dahil nakita mo na ang Diyos mo ay talagang karapat-dapat. The proclamation of power and providence. Mga kapatid, ganito palagi ang nangyayari. Merong dalawang grupo ang sangkatauhan. Ang isang grupo, dahil sa ayaw nilang makinig, ayaw nilang maniwala, ayaw nilang sumampalataya, nandun sila sa linya na mararanasan nila ang kapangyarihan ng Diyos negatively. Okay? Negatively.
Ang isang grupo, dahil naniwala sila, sumampalataya sila, sumusunod sila sa Diyos, mararanasan nila ang kapangyarihan ng Diyos positively. Okay? Merong Israelita, merong Egyptians, merong Moses, merong Pharaoh sa istorya. Isang strike ng Lord ng kanyang kapangyarihan, mahihit niya ang dalawang purpose niya. Okay? Sa isang istorya, makikita natin gano'n niya kinasusuklaman ang mga tao ayaw kong kilala. Sa isang strike ng kapangyarihan. At sa pamamagitan nito, papakita niya sa mga tao kung gano'n niya i-bless ang sino mong sasampalataya at susunod sa kanya. The message of God, kapag ibinigay niya ito, pag pinanalo niya ito, hindi ito babalik sa Diyos na hindi ginagampanan ang kanyang layunin. Either you will be blessed or you will be cursed. Hindi ito babalik sa kanya na hindi ginagawa ang kanyang layunin. Ang mga kapatid, listen very carefully. Kaawaan niyo ang inyong mga sarili. Kung sa palagay niyo ay meron kayong mas magagandang kaisipan o kaunawaan, maliban sa mensaheng ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ganon ang nangyari kay Pharaoh, sapagkat nagtitiwala siya sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pain, sa kanyang talino, sa kanyang yaman. Pero pinatunayan ng Diyos sa isang proud na tao na walang ibang makapangyarihan at walang ibang marunong at walang ibang malakas at matalino maliban sa nag-iisang Diyos. Matutunghayan natin sa ating pong pag-aaralan. Ang mensahe po ng Panginoon ay, okay, God's redemptive plan, the proclamation of power and providence. Call to speak and display His power. Part 2. Kapag tandaan mo sa iyong isipan, hinirang ka ng Diyos, pinili ka niya, tinawag ka niya, anong gagawin mo? Ikaw ay tinawag ng Diyos para tuminding, mangusap patungkol sa Diyos, at sa pangungusap mo, pinapakita ng buhay mo ang kapangyarihan ng mga inuusan ng bibig mo. Pakinggan mo ulit. Walang ibang purpose ang Diyos kundi gamitin ka para sa pamamagitan mo makilala ang kanyang kaluwalhatian. Nakikita mo ba ang sarili mo na sa pamamagitan mo ay naluluwalhati ang banal na pangalan ng Panginoon? There is only one purpose. This life, ang chief end nito is to glorify God and to exalt Him, to enjoy Him, to worship Him forever. Okay? Hindi ka pinili para maghayahay sa buhay. No? Hindi ka pinili para pasikapin mo ang sarili mo, pagandahin mo, pagwapuhin mo ang sarili mo, pasunurin mo ang mga tao. Hindi yan ang purpose. Ang purpose ng buhay mo, hinirang ka ng Diyos para ang buhay mo ay maging kaluwalhatian ng kanyang banal na pangalan. Okay, nagkakaintindihan tayo? Sapagat dito, ipapamalas ng Panginoon. Ano niya, minolde, pinili ang Israel, pinili si Moses para magsalita para sa kanya at sa pamamagitan ng buhay ni Moses, i-display, may pakita ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian ng Panginoon.
called to speak in this place on part 2. Okay, we will read Exodus chapter 7, verses 8 to 24. Exodus chapter 7, verses 8 to 24. Kung babasahin natin ang Biblia, mga kapatid, panalangin natin sa Panginoon na mangusap ang Lord through His words para maging ready tayo sa mga bibitawan niyang rema, wisdom, karunungan na inilaan niya sa pagkakataon na ginawa niya para sa atin. Okay? We will read Exodus chapter 7, verses 8 to 24. The Lord said to Moses and Aaron, when Pharaoh says to you, perform a miracle, then say to Aaron, take your staff, throw it down before Pharaoh, and it will become a snake. So Moses and Aaron went to Pharaoh and did just as the Lord commanded. Aaron threw his staff down in front of Pharaoh and his officials, and it became a snake. Pharaoh then summoned wise men and sorcerers, and the Egyptian magicians also did the same things by their secret arts. Each one threw down his staff and became a snake, but Aaron's staff swallowed up their staffs. Yet Pharaoh's heart became hard, and he would not listen to them, just as the Lord had said. Then the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is unyielding. He refuses to let the people go. Go to Pharaoh in the morning as he goes out to the water. Wait on the bank of the Nile to meet him, and take in your hand the staff that was changed into a snake. Then say to him, the Lord, the God of the Hebrews, has sent me to say to you, let my people go, so that they may worship me in the desert. But until now, you have not listened. This is what the Lord says. By this, you will know that I am the Lord. With the staff that is in my hand, I will strike the water of the Nile, and it will be changed into blood. The fish in the Nile will die, and the river will stink. The Egyptians will not be able to drink its water. The Lord said to Moses, tell Aaron, take your staff, and stretch out your hand over the waters of Egypt, over the streams and canals, over the ponds and the reservoirs, and they will turn to blood. Blood will be everywhere in Egypt, even in the wooden buckets and stone jars. Moses and Aaron did just as the Lord had commanded. He raised his staff in the presence of Pharaoh and his officials, and struck the water of the Nile. And all the water was changed into blood. The fish in the Nile died, and the river smelled so bad that the Egyptians could not drink its water. Blood was everywhere in Egypt. But the Egyptian magicians did the same things by their secret arts. And Pharaoh's heart became hard. He would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said. Instead, he turned and went into his place and did not take even this to heart. Take note of that. He did not take even this to heart. Okay? Mamaya papaliwanag natin kung gaano katindi yun. May nakikita ka pero hindi mo man lang sinasa puso, wala kang pakialam sa nangyayari. And all the Egyptians dug along the Nile to get drinking water because they could not drink the water
of the river. Okay, mga kapatid, for the benefit of those who weren't able to follow yung ating yung series ng message natin, lagyan natin ng konting recap. Okay? Kung saan tayo nagmula. Maintindihan natin mabuti kung yung nangyayari. Okay, ang pinag-aaralan natin ng Exodus, dito nagpapakilala ng Diyos, hindi lang kay Moses, hindi lang sa Israelita, hindi lang sa mga Egyptians, pati na rin sa sangkatauhan. Kung paano siya nagsimulang magpakilala sa sangkatauhan. Okay? Alright, meron tayong mga stories sa panahon ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph. May mga stories tayo doon. But this story, the Exodus, dito pinapakita ng Lord yung malawak na istorya. Parang sa panahon natin, ano yan, large scale, macro, okay? Malawak ang pagpapakilala ng Diyos sa sangkatauhan, sa buhay ni Moses and the chosen people, the Israelites. In chapter 3, the burning bush incident, where God called Moses for the first time and told him his intention to save or redeem the Israelites from Egyptian slavery. Yan ang unang pagpapakita ng Diyos, burning bush incident. Chapter 3. Moses refused. Okay? Tandaan natin kasi para makita natin. Kasi nagpatuto si Thursday, yung message natin. Yung sayo natin si Dia. Okay, nakita niya, sarili niya, parang the same. Ang ginawa niyang basis, ang napapakinggan niya every Sunday. So, pamagitan ni Moses. Kasi, tandaan niyo mga kapatid, gaano man kagandang istorya ng tao, kagaya ni Moses sa Biblia, hindi siya ang tampok. Tandaan natin, hindi tayo ang tampok. Kaya nga sa langit, ang tanong nga, sino makapagbubukas na? Sino? Sinong karapat-dapat? Walang karapat-dapat. The Lamb of God, Jesus Christ. Siya lang. Hindi ito patungkol sa atin. Kahit na si Moses pa yan, kahit si Joshua pa yan, kahit si King David pa yan, hindi ito patungkol sa kanila. Okay? Kaya pinapakita dito, na-highlight natin, sa una, ayaw ni Moses. Ayaw na ayaw. He refused. Tinitingnan niya kanyang sarili. Who am I that I should go? Sino pa ako para maging kasangkapan mo sa redemption ng Israel? Ganun din ang tingin natin sa ating mga sarili. Chapter 4. Because of that, the signs were given to confirm Moses' calling. Okay, so chapter 4. God confirmed Moses' calling by miracles. Ang mga miracles na pinakita kay Moses ay dalawa. Ano yun? Ano yung dalawa na yun? Staff turned into a snail, and then yung kamay na malinis, nilagay sa bulsa, sa cloth, and then paglabas, leprous, and then yung sinuksok ulit, na leprous, paglabas, clean hand naman. Yun yung dalawa. Although sinabi ni Yahweh na yung pangatlo, pag di pa sila naniniwala, i-execute mo yung pangatlo. Gagawing blood. Itong pinag-aaralan natin yan. Gagawing blood ang water sa Egypt. Okay, and then in chapter 4 also, the employment of Aaron. Dahil consistent si Moses, hindi ko kaya, ayoko, takot ako. Consistent si Moses doon. That's why, listen very carefully, kaya in-employ si Aaron. Okay, the employment of Aaron, Moses' brother. God commanded Moses to speak to Aaron and put words, the message of God, in Aaron's mouth. Okay, ang maglalagay ng sasabihin ni Aaron ay si Moses. Moses will be, sabi ng pinag-aralan natin, like God to Aaron. Okay, and then in chapter 4 also, the return to Egypt. Moses and his family started back to Egypt. Moses
and his wife Zipporah were reluctant, doubtful. That is why the lodging place incident and the circumcision of their son Gershom were necessary to take place. Okay. Sumunod nga si Moses. Dinala niya ang kanyang family. Sumunod nga sila. They returned back to Egypt. Pero habang bumabalik sila, hindi pa rin sila kumbinsido. Ayaw pa rin sumunod ni Zipporah, na asawa ni Moses, sa mga panukala ng Diyos. Kaya naman, yung lodging place incident at yung circumcision ay naging necessary. Okay? Para mapaniwala sila at matuto silang talagang sumamba sa Panginoon. And then in chapter 5, the first encounter with Pharaoh. And in chapter 4 muna pala, nagkaroon ng first meeting ang Israelites and then si Moses and Aaron. Sa mga Israelites, nag-perform na si Moses ng the same miracle na nakita niya o nagawa ng Diyos sa kanya sa burning bush incident. Sa harapan ng mga Israelita, pinerform ni Moses yung stop niya, naging straight, and then yung kamay niya naging leprous, and then back to clean hands. So naniwala ang mga Israelita. Yun yung unang meeting, and then masigla sila. Masaya sila. Okay, makapangyarihan niya ang Diyos natin. Sige, maniniwala kami. But in chapter 5, the first encounter with Pharaoh, God sent Moses and Aaron to Pharaoh and asked him to let the Israelites go to worship God in the desert. The king refused and executed severe enslavement to the Israelites by demanding even more production without supplying the raw materials. Okay? Pareho ng quota, pero hindi sinusupply yung raw materials na sukat ikainis ng mga Israelita. Maganda na ng first meeting, okay na, pero the results were not as expected. Nag-anticipate sila ng positive results, fewer problems, pero ang naging resulta sa kanila ay napakatindi enslavement. Mas matinding enslavement mula sa mga Egyptians. So, dahil sa nakita ni Moses and Aaron ang nangyari, Moses and Aaron talk back to God, parang, ito na nga bang sinasabi ko parang gano'n si Moses, kasi sa una pa lang, ano na siya, reluctant na siya, refused na siya, ayaw niya. Kaya nang magkaroon ng disappointments, parang ano din, yan na nga bang sinasabi ko akala mo, nagamitin mo ako sa, parang gano'n nangyari. To talk back to God. Kala ko nga ililigtas mo sila. But instead, sabi ni Moses, instead of saving them, lalo bang tumilihan ng magkalagayan. Ngayon, anong gagawin ko? Pawabalikan mo na naman ako hindi na naniniwala sa akin ang mga Israelita. So in chapter 6, pinakita ng Lord, hindi siya natitinan, because our God knows everything. Hindi siya natitinag sa nakikita niya na prevailing circumstances sa nangyayari sa mga Israelita. Hindi siya natitinag sa takbo ng isip ni Moses. Why? Because He is God. And He knows everything. Alam niya kung anong nasa mundo. Alam niya kung anong events ang narating. Isi-set out niya ang lahat ng events para lalong mas tumingkad ang kanyang kaluwalhatian at mas lalong lumaki ang ating kaligayahan pag nangyayari na ang kanyang pinangako sa atin. Okay?
God is the one who knows and holds the future. He is in perfect control of all situations. He will not make any apology for anything because he did not and will not commit any mistakes. Okay? Tigilan niyo yung kasi dahil hindi natin lubusang kilala ang ating Diyos, hindi natin naiintindihan ang kalawakan ng kanyang katapatan. Very prone tayo na magsalita. Kala mo, buhay na ganap kasi yan siya. Kala mo na lang. Yan yung mangyayari. Ganap tayo. Tigilan mo yun. Tigilan mo. Okay? Magtiwala ka. His promise will be fulfilled. Amen? Amen? His promises will be fulfilled in due time without any delay. Pag sinabi niya na si JR sa 2028, ganito ba JR sa 2028? Without any delay, gagawin ng Diyos kung ano ang pinangako niya kay JR. Hindi nga lang natin alam kung ano ang pinangako na yun. Ang alam natin na pangako is, I know my plans for you, JR. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Is it the promise of God? Yes! Pinakita niya yung dulo, pero hindi niya pinapakita yung detalye. Paano tayo makakapunta sa dulo? Bakit? Because we need what? Faith! Pananampalataya at pagtitiwala. Kung alam mo na, ay sabi ng Lord, bukas, matatalisod ako eh. Nung matalisod ako, sabi ng Lord, gagas-gas yung mukha ko eh. Madudurog yung ilong ko, masisira yung ilong ko. Sabi ng Lord yun eh. Pero sa mga susunod na araw, meron magbibigay sa akin ng pera. Ipaparito ko doon. Hindi ka na lang ng Lord. Okay, ang sinabi na ng Lord, ano yung dulo? Magtiwalaan na siya. Dahil siya may hawak ng dulo ng buhay mo. We complain because we do not know the details of His plan. We should only believe, we should only trust, and have faith in God's words that it will be good in the end, no matter what happens in the process, no matter what happens along the way. Okay? Yan ang nangyayari ngayon na hindi lubusang naiintindihan ng mga Israelita. Okay? But our God, Yahweh, is about to commence or simulan ang pagpapakita, ang proklamasyon ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang probisyon sa kanyang mga tinirang. Wow! Okay. So, okay. God's display of power and providence commences. How many plagues? Ilang salot ang dumating? Alam natin na story, mga bata pa tayo, alam natin yan. Pero ngayon pinapakita ng Lord ang details, isa-isa ng Lord para lumawak ang ating ang ating awe, ang ating amazement sa napakakapangyarihan natin. Okay, 10 plagues. Pero pag-uusapan natin yan yung unang dalawang plagues na dumating sa Egypt. Okay, the familiar plagues. Ano ba? The familiar? Yan, the familiar plagues. Bakit familiar? Malalaman natin mamaya. Familiar na kasi ito. Dati nang familiar sa mga Egyptians
At naging familiar din ito sa mga Israelita kasi pinirform na ito ni Moses sa kanila bago pa man humarap si Moses sa mga sa Pharaoh at sa mga Egyptians. Okay? Merong miniature. Nakita mo na ang itsura kasi may miniature. Kung manakanakang pagpapakita ko in small scale bago na gawin sa large scale. Okay. Exposition. The Egyptian sorcerers in verses 8 to 12 and magicians, they were able to duplicate God's miracles, but, okay, basa natin kanina sa verses 8 to 12. Nag-perform si Moses o si Moses at Aaron. Huwag kayo malilito sa staff, pinaliwanag na natin. Okay? Sa Moses' staff, Aaron's staff, God's staff yung okay. Ganito niyo yung tutuntunin, pero hindi natin i-elaborate yun. Ang sabi ng Lord, nagsimula yan dun sa burning bush. Ano yung hawak mo sa iyong kamay? A staff. Okay? Throw it down. Sabi ng Lord, naging ahas. Damputin mo by the tail, naging staff ulit. Tapos the same staff, sabi ng Lord kay Moses, dalhin mo yung staff na yan, pagbalik mo ng Egypt, sapagkat gagamitin natin yan sa harapan ni Pharaoh. Nandun yan. Okay. Nakarecord to. Yung incident ng staff. Exodus chapter 4, verse 1 to 5, Chapter 4, verses 13 to 7. Exodus chapter 4, verses 1 to 5. And then, chapter 4, verses 13 to 17. And then, chapter 20, verse 20. And then, verse 7. Chapter 7, verses 8 to 12. Okay? Yan yung kung pag-aaralan ng sarili. Hindi natin tatalakayin yan. Makakaagaw siya ng pag-uusapan natin. Okay. So yan. The Egyptians, the sorcerers, the magicians were able to duplicate or imitate what God has done to genuine yung miracle na ginawa ng Lord sa pamilya ng kahoy. Genuine yun na nung ibinagsak ni Aaron, inutusan siya ni Moses, ay naging snake. Genuine. But the Egyptian sorcerers and magicians, meron silang trickery. Kagaya ng mga magicians natin ngayon, may mga tricks sila na kayang gawin yung kanilang staff na maging ahas, pero hindi genuine. Okay? It is common, it is familiar tricks or illusions in Egypt to turn stuff into snake. And it is also common, familiar ang mga Egyptian na kayang yung may tricks sila na yung tubig gawin nilang parang dugo. Ginujobos nila. Hindi ko alam kung anong ginagamit nila. Hindi ko alam. Basta kaya nilang yung mga magicians, wala mo nakasulat how, pero nagagawa ng parang dugo. Okay, so God performed miracle in Pharaoh's sight by turning the staff into a snake. The magician did the same by trickery, but the story tells us that God's staff, Moses, Aaron's staff, sinwalaw niya, kinain niya yung mga snake na lumabas doon sa staff ng mga magicians. Anong pinoprove nun? Anong pinoprove ng mga kapatid? Our God, His power is superior. Okay? Nawala na yung mga snake, yung staff ng mga magicians, kinain na nung staff
ng Diyos. Okay? Pinakita na superior ang God ni Moses at ni Pharaoh. This is a clear sign of God's superiority, but it was ignored and denied by Pharaoh and his officials, and the Egyptians as well. Anong application natin, mga kapatid? Application number 1. Yan. Application number 1. Okay, miracles can help us believe God, but it is dangerous to focus and rely on them alone. Tandaan natin, mga kapatid, hindi pa sabang humingi lang sign sa Lord, napabasa natin sa Biblia, na maraming mga nauna sa atin, especially in the Old Testament. Hindi na natin masyadong nakikita yan sa New Testament. Bakit, Pastor? Bakit hindi na masyadong nangihingi ng sign sa New Testament? Bakit sa Old Testament? Parang yun ang basehan nila para makilala nila na ang nangungusap sa kanila Diyos nga. Sapagkat hindi pa kilala ang Diyos sa Old Testament. Nagpapakilala pa lang siya. Okay? Sa New Testament, napakarami ng istorya, mga kapatid. Okay? Kaya malulungkot ang Diyos sa iyo kapag hindi ka pa kontento sa kanyang mga istorya at sa linaw ng kanyang salita. Okay? Malulungkot ang Lord. So, miracles can help us to believe God, but it is dangerous to focus and rely on them alone. Remember that Satan can imitate God's word of miracles and deceive and lead people astray. Pharaoh focused, rely on the miracles rather than on the message. That is why he was deceived. Napaka-plain and simple. Pero, sabi ni Moses, let my people go for 3 days. Pupunta kami sa disyerto para sambahin ang aming Diyos. Di ba yan lang ang mensahe? Hindi nagpo-focus si Pharaoh. Nakatingin siya sa katwiran niya, sa maraming niyang personal na dahilan para sa kanyang interest. Okay? Pero focus and rely on the miracle rather on the message. That is why he was deceived. It is familiar. Dahil ang pinerform ni Moses at ni Aaron ay familiar na sa Egypt, although spectacular na nangyari, kinain ng staff ni Moses yung mga staff ng kanyang mga magicians. Hindi na pinag si Aaron because he was focused doon sa miracles na familiar na sa kanya. Layan, tricks lang din yan. Kagaya yan ng mga tricks ng aking mga magician. The basis, remember my dear brethren, the basis of our faith is the Word of God. And not the miracles that we are expecting from God para ikumpirma niya yung kanyang Word. Okay? Ang ating basihan ay dahil sinabi ng Diyos. Makontento ka doon. Sinabi ng Diyos. You must learn to live your life with just the message of the Word of God, not needing any confirmation on the miracles which can be imitated by the enemy. Kagaya ng nangyari, kayang imitate ng mga magicians, kayang gawin nila yon para dayain ang mga nakakapanood. Okay? You don't need miracles. Sa panahon natin ngayon, napakaklaro ng pangako ng Diyos. Ang sabi niya doon, I know my plans for you. My plans for you is to
prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Magkakasya ka doon. Huwag mong ilalagay yung sarili mo sa alang-alang. Kaya nung bata pa akong mananampalataya. Dahil ako yung basketball player. Bago pa ako, hindi ko pa kilala ang Diyos. Isinasalalay ko yung mga mangyayari sa buhay ko sa mga kalokohan ng isipan ko. Yan mo, nanliligaw ako kay Sister May. Pupunta ako sa free throw line, magpa-practice ang free throw line. Ito, pag na-shoot ko ito ng dire-diretso 10 shoot na walang mintes, sasagutin ako ng nililigaw ko. Yun ang sign ko sa Diyos, na sasagutin ako. Titirahin ko. Hindi ko naman sakto-sakto. Ayaw ko namang i-give up. Pero sinasalalay ko yung sarili ko dun sa gagawin ko, na milagrong gagawin ng Lord, para maniwala ako na talagang mangyayari sa akin yung pinag-pray ko sa Kanya. Marami tayong kalokohan gano'n. Eto, pag lumabas ako ng pintuan at walang lumabas na humarang na, tawag yan, humarang na pusang itim na, magiging magandang lakad ko. Noon, pag walang lumabas na ganyan, magiging magandang lakad ko, ha? Ang dami natin kalokohan. Humihingi tayo ng mga signs sa Lord. When in fact, mga kapatid, klarado na kung ano plano ng Diyos sa iyo. The more na gumagamit ka ng ibang basihan para manampalataya ka ng lubusan at ma-focus ka na talagang may magandang mangyayari sa iyo dahil anak ka ng Diyos, the more na nag-iisip ka ng mga signs, the more na maaalipin ka, kapatid, ng mga superstitions, ng kalokohan ng isip mo. Okay? Magkasya ka, kapatid, sa kung anong sinabi ng Lord sa Bible, sa Biblia, sa Scripture, sa mensahe niya sa kanyang mga salita. When Jesus said, you know what? I have come that you might have life and have that life more abundantly. Sinabi ba niya yun? Sinabi ba niya yun? Paniwalaan niyo. Huwag mong isalalay sa, ito pag na-shoot ko to, talagang mako-close ko yung deal sa kausap kong business. Ito pag nangyari to, talagang totoong tumapayag ako. Tigilan mo yung kalokohan na gano'n. Dumiretso ka na ang Diyos ay may magandang plano sa iyo. At huwag mong ipaalipin ang sarili mo sa kung anumang mga sinyales na pwedeng gayahin ng diablo. Okay? Pwede yung i-imitate ng diablo. May paniwalang-paniwala ka dahil sa isip mo, nagbigay ang sign ng Lord eh. Yung pala ang diablo ang nagbigay sa iyo ng sign, hindi ang Diyos. Kaya na-deceive ka, kagaya ng nangyayari. Kay Pero, and then, exposition number 2. Exposition number 2. Okay. But in verses 13 to 14, mga kapatid, even though nabanag na, nakita na ni Pero na superior ang Diyos to Moses kesa sa kanyang mga magicians, he refused to let the Israelites go. Okay? Ayaw pa rin niya maniwala. And then, familiar play, familiar miracle. Number 2, water turned into blood. In verses 15 to 22. Water into blood. God dramatically turned the waters of the Nile into blood to show Pharaoh his power. Hanggang natin ang pabigat ng pabigat ng pabigat ng pabigat. 10 plagues yan. Pabigat ng pabigat ng pabigat ang kapangyarihan pinapamalas ng Lord. Pero dito pa lang, kapag naiintindihan natin ang details kung paano ginawa ng Lord sa Nile River, dito pa lang, kung sa kapanahonan natin, we can say, because marami na tayong naiintindihan, parang hindi na pwedeng hindi tayo maniwala sa panahon natin. Kasi marami na tayong naiintindihan sa Diyos.
Pero ganun pa man, napakatindi na ng pinakitang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan nito. Okay. Ano yung ibig sabihin nun? Anong kapaliwanagan? Here is the trivia. Nile River is the river of life for the Egyptians. Okay? Ang river of life natin, ang Lord. Okay? For the Egyptians, Nile River is the river of life. The populations of Egypt live nearby and along the river banks. Kung yan ang river Nile, ang populasyon ng mga Egyptians, tumitira sila nearby and along, mahaba yan along the river banks of the river Nile. Dito kayo mamamangha, mga kapatid. This river is 3,000 mile massive waterway. Okay, this river is 3,000 mile waterway. Ano ibig sabihin ng pastor? Yung isang milya, mga kapatid, 1.6 something kilometers. Tama. More than one. Yung isang milya. Okay. Para ma-imagine natin, kung hindi ako nagkakamali, ang Baguio, kung dadaan ka ng expressway, mula Bataan hanggang Baguio ay, hindi ako nagkakamali, nasa 300 plus kilometers. Okay? Baguio, Bataan. Tama ba? Nandito si Pastor? Tama ba, Pastor? Na-check ko ba? 300 kilometers. Bataan, Baguio. Ganon. Okay, ibig sabihin mga kapatid, yung River Nile ay 10 ulit pabalik-balik Baguio, Bataan. Ganon siya kahaba. Bakit natin inaalam yan mga kapatid? Pinapakita ng Panginoon sa atin dito yung magnitude ng miracle. Okay? Ganon katinding miracle ang pinakita ng Lord. Ganon ka-massive na waterway. Ganon kahabang waterway. Doon nakasalalay ang buhay ng mga Egyptians. Okay? This river is 3,000-mile massive waterway that made life possible in a land that was mostly desert. The river provides drinking water, farming water, fishing, nandun yung mga pagkain nila, pampaligo nila, etc., etc. Imagine the hassle, the inconvenience it has brought in the lives of the Egyptians for 7 days. For 7 days, dugo ang lahat. 10 ulit na pabalik-balik na haba mula Bataan hanggang Baguio. Wala kang makikitang tubig doon. Ang makikita mo doon, dugo, patay lahat ng mga fish. Okay? Ganon ka. Ganon ang magnitude ng miracle na yun. Okay? Kaya, tataka ka. Bakit? Ini-ignore ni Pero. Imagine nyo mabuti, mga kapatid. Imagine nyo mabuti ang nangyari. Kung gano'n nahirapan ang mga Egyptians. But in spite of this magnitude, Pharaoh's magician fooled themselves by imitating the miracle of God by a very ridiculous trickery. Okay, ganitong nangyari. Nakita mo na yung magnitude. Lahat ng tubig sa Nile, dugo na. Itong mga magician, para lang
Mabigyan ng konting kaluwagan ng puso ni Pero, may gumawa, niloko pa ang kanilang mga sarili, gumawa ng sarili ng basin, kasi wala na naman tubig na ayos na tubig. Meron silang nakatago ng tubig, maliit na basin, at ganito lang yun eh. Pero, tricks lang ni Moses yan. Ganito lang yan. Tignan mo gagawin ko dito sa planggana ni Moses. O yung maliit na gagawin ko yung dugo. Ito naman si Pero, para nang iseksik yung kanyang paniniwala, yung kanyang kahunghangan, kumbaga, yung foolishness niya, papaniwalaan niya yung ridiculous na trickery more than dun sa magnificent, massive display of God's power sa pamamagitan ng River Nile. Okay? But in the end, the two miracles of God were worsened by the magicians because they duplicated the plate rather than eradicate, rather than, anong right word natin? Rather than reverse the miracles. Rather than maalis nila yung dugo, ang ginawa lang ng mga magicians, dinuplicate nila, pero wala namang magiging pakinabang yun. Ginagawa lang nilang lalong foolish or humha ang kanilang mga sarili. They fool themselves by thinking that the miracles of God were just a trickery by Moses and Aaron sa ganong katinding magnitude. It only shows that God is more powerful than any of them na sinasabing marunong, sinasabing makapangyarihan. Pinakita lang ng Diyos sa pamamagitan ng these two familiar miracles na pinamalas ng Diyos sa sangkatawan, sa Israelita at sa mga Egyptian. So our life application. Number 2, we will close with this. Yung susunod, itutuloy natin sa mga susunod. Life application number 2. Like Pharaoh and the Egyptians, are you fooling yourself with sometimes wishing for miraculous signs so you can be sure about your faith in God? Okay? Nakita mo na. Pinamalas na siya ng Diyos. Malinaw na siya kung anong ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Klarado na pinapahayag sa iyo ang kanyang plano. But are you still fooling yourself? Like the magicians, na para bagang hindi mo pa mapaniwalaan ang tindi, ang magnitude ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo at gusto mo pang hingan siya ng mga signs para paniwalaan mo siya. Do you wish for spectacular signs, miracles from God before believing His Word? Hanggang ngayon ba, hindi ka makapananong sa mga pangako ng Diyos? Solely, basihan ng iyong pananampalataya ay Kanyang salita. Hindi ka ba makapag-dire-diretso, kinakailangan mo pang kumbinsihin ka pa niya sa pamamagitan ng kung ano bang sinyales o miracles na hinihintay mo sa buhay mo. Do you wish for spectacular signs or miracles from God before believing His words? Look at the many people around you who do not believe. Look at the many people around you who do not believe God's redemption to our Lord Jesus Christ. Tingnan mo ang sangkatauhan. Napakarami nila. Hindi kilala ang Diyos. Ayaw maniwala. Ayaw sumunod. Have you ever asked yourself, tinanong mo na bang iyong sarili? Sa dinami-dami ng mga tao, tulad niyan, linggo ngayon, nung nilatag ko yung Celia kanina, ay, hindi pala, si Sister Michelle pala naglatag.
Yung nandun lang sa bandang likod. Kasi binilang ko eh. Ang nakalatag kanina is 60. Yung nailatag ni Sister Michelle, 60. May announcement ako patungkol sa paggamit natin ng church ng personal. And then, 60 lang ba natin? Ang dagdag pa ako. Parang naging 70 to 75 yan ngayon. Pero still, napakaliit na porsyento natin mga kapatid. 70, 80, Sunday, worshiping God. Ang tanong pa doon, ilan ba sa atin talaga yung 100% totoong sumasamba? Sa maliit na portion na ito, lahat ba tayo dito? 100% ba talagang tunay ang pagsamba sa Panginoon? Or are we still going through the motion? Kasi ganito nakasanayan, ganito dapat eh, ganyan dapat eh. Are we still going through the motion? Or totoo bang pagsamba natin sa ating Panginoon? Sa kukonti natin dito mga kapatid, as compared sa napakaraming tao na busy ang kanilang mga isip sa hayahay ng buhay, saan sila pupunta, anong kakainin nila, saan sila mamasyal, saan na-spend ang kanilang weekends, anong kasiyahan ang gagawin nila. Sa dinami-dami ng mga tao na yun na ayaw paniwala, have you ever asked yourself, mga kapatid, bakit ikaw? Bakit kakaunti sa napakarami na yun? At isa ka doon na nandito, umaaten, piniling sumamba, piniling magpuri. Bakit? Hindi ka na-amaze na meron kang paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya, pagsunod sa Diyos na hindi mo nakikita sa karamihan ng tao sa lugar. Isn't that a miracle na nangyayari sa iyo? Pero hindi natin napapansin. Bakit tayo naniniwala at sila hindi? Bakit tayo nagdidesisyon? Itaas ang mga kamay natin, samantalang sila, ang tingin sa atin, mga sira ang ulo ng malayo. Anong sinasamba nila? Bakit na tinataas ang mga kamay nila? Yan ang tingin ng iba sa atin. Bakit ikaw, kapatid, maluwag na maluwag sa iyo at nakaredy ang puso't isipan mo na paulit-ulit mo yung gawin, hindi nangangawit at may kaligayahan sa iyo puso. Bakit nangyayari sa iyo ang isang bagay na hindi nangyayari sa karamihan? Isn't that a miracle? Hindi ka ganito dati, pero niloob ng Diyos, ayon sa kanyang kapangyarihan, na mangyari ito sa iyo ngayon. Magpasalamat ka kung nakikita mo ito sa sarili mo. Magpasalamat ka na napakaraming tao na hindi pinapansin ng Diyos, ngunit ikaw ay maligayang nakikipagrelasyon sa Diyos. Isn't that a miracle? Isn't that a great sign, a malaking sign, massive sign, na nangyayari sa buhay mo, na ginagawa ng Diyos. Kapatid, panahon na para maintindihan mo. Panahon na para mag-usap sa iyo ang mga tunay na experiences mo na nangyayari sa buhay mo. As you see it happening daily in your lives, but maybe not yet. Maaaring mangyayari sa mga tao sa labas, sa mga susunod na panahon. But this is not happening to many people around you. Panahon na para makita mo na hindi ko kailangan ng marami pang
marami pang sinyales sa Diyos para lubusan mo siyang paniwalaan, lubusan mo siyang sambahin, kailangan mong tingnan. Malinaw kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo sa araw-araw. Gumigising ka sa umaga, hindi ka gaya ng paggising ng mga tao na nakapaligid sa iyo. Gumigising ka na may pagpapasalamat, pagpupuri sa Diyos. Gumigising ka na lubusan, naniniwala at nananampalataya na may magandang bukas na hinaharap. Pagka meron kang problema, meron kang kinakaharap sa buhay mo, hindi mo nakikita yung nakatapusan ng iyong sarili, hindi nagagamit mo yon para lalong tumingkad, lalong lumalim ang pagkaunawa mo sa Diyos. Sapagkat habang tumitindi ang sitwasyon ng iyong buhay, habang humihirap, lalong nagkakaroon ng avenue, lalong nagkakaroon ng pagkakataon ng Diyos sa mga giants na kinakaharap mo na ipakita sa iyo gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan. Sa mga taong hindi naniniwala, ang mga problema sa buhay ay pamalong sa kanila. Ang pagpapamalas ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng mga nangyayari ay pamalo sa kanila. Sa ating mga hinirang ng Diyos, sa ating mga pinili ng Diyos, ano bang higanting kinakaharap natin? Ano bang gulayas na kinakaharap natin? Ay pagkakataon para makita mo gaano kalaki ang kapangyarihan ng Diyos mo pinapaniwalaan. If you know how massive your God and the credentials of your God, kapatid, kung alam mo kung gaano siya kalaki, tandaan mo, manliliit ang mga bumuting problema kinakaharap mo sa buhay. Because your God is a faithful God. And He has promised you. He has His words clearly given to you. Pinahayag niya kanyang mga salita. Magkasya ka doon, paniwalaan mo kung ano kanyang salita na hindi naghihintay ng anumang senyales o miracles na mangyayari sa buhay para lang tubusan mo paniwalaan ang kanyang kapangyarihan. Okay? Mga kapatid, unti-unting papamala sa atin ng Lord kung gaano papalagunin niya, papalakihin niya, papanuninin niya ang panuniwala at pananampalataya ng mga Israelita. Ganyan din naman with the same story, with the same power, papakita niya kung gaano niya titigasin ang mga ayaw sumampalataya at maniwala sa kanya. Nawa sa ating pagsubaybay sa istorya na nila ng Lord sa atin para maging mensahe. Nawa mga kapatid, makita natin ang ating mga sarili doon sa grupo ng mga taong sa pamamagitan nito ay mapapalaya sa nadirin lang natin mga pangunawa. Matututunan nating sumampalataya, matututunan nating magtiwala at maniwala sa kanyang mga pangakong nakasulat sa banal na salita ng Diyos. At hindi natin makita ang ating sarili. Sa grupo ng mga taong kahit patuloy natin naririnig, we still keep on ignoring. Wala tayong interest, wala tayong pakialam. Akala natin kaya natin. Akala natin meron tayong magagawa kagaya ni Pero. But in the end, sa dulo ng buhay, makikita natin ang ating sarili will be condemned by God, living a miserable
Kapatid, malinaw ang salita ng Panginoon. Pagtiwalaan natin, sampalatayanan natin, and He will never, ever disappoint. Palakpakan po natin, pasalamatan po natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, salamat po sa istorya ng naunang dalawang salot sa Egyptians, miracles para sa mga Israelita na pinamalas mo po sa amin ngayon, aming Ama. Ama, nawa Panginoon, kami bilang mga hinirang mo, tinawag mo, pinili mo bilang mga anak mo, ay patuloy na magkasya sa malinaw na mga pangako mo, mga salita mo sa iyong aklat ng buhay. Nawa kami na hindi mag-focus o malangad sa kung anong aming mga nakikita, sa kung ano yung mga hinihiling naming silyanin, kundi kami po ay lubosang manampalataya, maging basihan ng aming lubosang pagtitiwala ang mga salita mo, ang mga pangako mo na inilaan mo po para sa amin. Turuan mo kaming magtiwala. Turuan mo po kaming maging pasensyoso. Pasensyoso. Hintayin ang tinakda mong panahon. Hindi umaangat, hindi nagdududa, kundi pinipiling paniwalaan na meron kang plano maganda para sa amin sa hinaharap. Ama, salamat po. Hindi mo kami binibitawan. Hindi mo hinahayang mag-wander ang aming mga isipan. Nais mong lubos ang ipaunawa sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita at iyong mensahe. Ama, ito po ang iyong iglesia. Tinataas ko po sa iyo ang mga kapatiran, ang mga kamanggagawa na nangangailangan ng lubusan mong pagkalinga sa mga sandaling ito. Nagtitiwala ako na gumagawa ka sa kanilang mga buhay. Nagtitiwala po ako na hawak mo sila sa iyo pong mapagkalingang kamay at pinoprotektahan niyo po sila sa malabay na mga pakpak mo, pinagsasanggalang sa anumang paninira ng kaaway. Ama, sa iyo po kami nagtitiwala at naghahapilin sapagkat kayo ang aming Diyos at iyon ang pinangako niyo po sa amin. Iyon ang tinura niyo po sa amin sa iyong mga salita. Na kung kami lalapit sa iyo, kung kami aasa sa iyo, hindi po kami mapapahiya. You will never, ever disappoint us. Gagawin mo kung ano yung mabuting plano inilaan mo para sa amin. Ama, salamat po, napakabuti mo. Nais ka naming papurihan, nais ka naming pasalamatan, nais ka naming itanghal sa aming kalagitnaan. Sa iyo po ang lahat, binabalik po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen, amen, amen.